kagandahang loob ni Kuya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad sa isang may-ari ng sambahayan na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Nang nakipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa bawat araw, sinugo na niya sila sa kanyang ubasan. Lumabas siya ng mag-iikatlong oras na at nakita niya ang iba na nakatayo sa pamilihang dako na walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat, ibibigay ko sa inyo." Pumunta nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-6 at mag-iika-9 na ang oras. At gayon din ang ginawa. Nang mag-11 oras na, lumabas siya at natagpuan ang iba na nakatayo at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?" Sinabi nila sa kanya, "Ito ay sapagkat walang sinumang umupa sa amin." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin naman kayo sa aking ubasan. Ano man ang nararapat, iyon ang tatanggapin ninyo." Nang magtakip silim na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa. Ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa mula sa mga huli hanggang sa mga una." Paglapit ng mga dumating ng mag-iikalabing-isang oras, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang sila ay tatanggap ng higit pa. Ngunit sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Nang matanggap na nila ito, nagbulong-bulungan sila laban sa may-ari ng sambahayan. Sinabi nila, "Ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa at ipinantay mo sa amin na nagbanat ng hirap at init sa maghapon." Sumagot siya sa isa sa kanila, "Kaibigan, wala akong ginawang kamalian sa iyo. Hindi ba nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at lumakad ka na. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya ng ibinigay ko sa iyo. Di ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Tinitingnan ba ninyo ako ng masama dahil ako ay mabuti? Kaya nga, ang mga huli ay mauuna at ang mga una ay mahuhuli sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang mga pinili." Mga bata, ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Makikita natin dito na kahit iba-iba ang oras ng kanilang pagtatrabaho ay pare-pareho pa rin ang kanilang tinanggap na sweldo mula sa kanilang amo. Sa ating paningin, masasabi natin na hindi ito tama at parang hindi patas dahil pare-pareho lang ang kanilang tinanggap na bayad kahit iba't iba naman ang haba ng oras ng kanilang pagtatrabaho. Kung tayo ang tatanungin, siguradong sasabihin natin na dapat na mas malaki ang bayad sa manggagawang nagtatrabaho sa maghapon kaysa sa nagtatrabaho ng kalahating araw lang at sa nagtatrabaho ng 1 oras lang. Pero iba ang isip at kalooban ng Diyos kaysa sa ating mga bata. Sa kwentong ito, 2 katangian ng may-ari ng ubasan ang makikita natin. Una, ang kanyang kagandahang loob ay pagiging mapagbigay. Nakita niya ang pangangailangan ng mga tao na makapagtrabaho,
Kaya naman, binigyan niya ang mga ito ng pagkakataon na gumawa sa kanyang ubasan. Ikalawa, ang kanyang pagiging makatarungan. Ang may-ari ng ubasan ay marunong tumupad sa napag-usapan. Ang bawat manggagawa ay binigyan niya ng upa o kabayaran ayon sa kanilang napagkasunduan. Walang ginawang masama o labag sa katarungan ang amo sa kanyang ginawang pagpapasweldo ng pare-pareho sa mga manggagawa. Kung binigyan man niya ng upa ang mga huling nagtrabaho na katulad sa mga nagtrabaho sa maghapon, ito ay dahil sa kanyang kagandahang loob at pagiging mapagbigay. Mga bata, ganito rin ang Diyos sa atin. Siya ay mapagbigay at makatarungan. Mahal niya ang bawat isa sa atin at lahat tayo ay kanyang binigyan ng pagkakataon upang tayo ay magbago at maligtas. Ibinigay rin niya ang biyaya na nararapat sa atin at madalas pa nga ay higit sa nararapat sa atin sapagkat siya ay may magandang loob. Kaya naman, matuto tayo mula sa kanyang mga ipinakita sa atin at tularan natin siya sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Mga bata, para sa Panginoon, lahat tayo ay espesyal. Inaanyayahan niya ang bawat isa sa atin na magtulungan at magdamayan, sapagkat para sa lahat, sa atin ang biyaya at kaharian ng Diyos. Kaya naman, sikapin natin na maglingkod ng may pagmamahal sa kapwa na walang pinipili. Iwasang mainggit, makontento sa mga bagay na meron tayo at pahalagahan ito sapagkat ang inggit ay siyang nagtutulak sa atin na gumawa ng masama laban sa ating kapwa. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Tayong lahat ay may angking galing at talino na biyaya sa atin ng Diyos. Gamitin natin ito at pag-igihin para sa ikabubuti ng lahat.